Purihin ng Diyos, maganda umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Santiago, Kabanatang 5, Talatang 12. Ganito po sinasabi, sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay mga kaaway ng katapatan. Nag-usap po ang mag-asawa, wika ng lalaki, uwi ako ng alas 9. Ngunit dumating ang alas 9 ay wala pa si lalaki. Sa wakas ay narinig ng babae na nabuksan ang pinto ng maghahating gabi na. Ang wika niya, akala ko uuwi ka ng alas 9. Sabi ng lalaki, akala ko rin pero may nangyaring hindi inaasahan. At doon nagtapos ang usapan. Sabi po ng isang tao, babayaran kita bukas. Ngunit dumating ang bukas at wala pa rin bayad. Lumipas ang 1 linggo at wala pa rin. At nang magbayad sa wakas ay kung ano-ano ang paliwanag. Sabi naman po ng isa pang tao, sandali, pahiram sandali at isoli ko mamaya. Wika naman ang iba. Ngunit ang mamaya ay naging bukas. At ang bukas ay naging 1 linggo. At ang 1 linggo ay naging 1 buwan. Pag-isipan po ninyo ang sagot sa mga tanong na ito. Ang mga tao ba ngayon ay higit na matapat o kulang sa pagtatapat kaysa noong mga nakaraang panahon? Ang tao po ba ngayon ay higit na ang pagpapahalaga sa kanilang mga pangako kaysa noong una? Nakalulungkot pakinggan ang bunga ng pag-aaral ng mga dalubhasa na mas maraming tao ngayon ang sumisira sa kanilang salita. Tanong po, paano po natin maibabalik ang katapatan sa ating buhay? Ang tunay na batayan ng katapatan ay ang paniniwalang may Diyos sa langit na may itinuturing na tama at mali. Ang ibig sabihin ng 10 utos ay hindi 10 mungkahi o 10 palagay tungkol sa moralidad. Iyon ay mga utos kung ano ang dapat at hindi dapat gawin, na may tama at may mali. Ang isa pang batayan po ng katapatan ay ang pagkakaroon ng katungkulan at pananagutan. Mayroon po nagsabi na ang nakaraang panahon ay hindi raw tunay na masasabing mas maganda. Ngunit noon daw, ay kilala ang tao o kilala po ng tao ang pagkakaiba ng tama at mali. Ngayon daw ay malabo yun sa isipan ng tao. Meron daw pong 4 na kaaway ang katapatan. Una po, ang pandaraya. Ito po'y ginamit ni Abraham nang sabihin niyang si Sarah ay hindi niya asawa kundi kapatid. Ikalawa po, ang kababawan, ang paniniwalang hindi tunay na mahalaga ang ginagawa. Yun daw ang ginagawa ng lahat, kaya't sila'y hindi masisisi. Ito'y tumatangging manindigan kung nag-iisa. Ang ikatlo po ay ang pagkukunwari. Ito ay isang malaking bahid sa ating kapanahunan. Wika po ng isa, kamusta ka? Tanong sa atin. Sagot naman po natin, mabuti. Ngunit ang totoo, hindi tayo mabuti. Ngunit ayaw nating malaman ng tao ang tunay nating dinaramdam. Ang ika-4 po, ang pakikibagay. Ito ay pinakamadaling paraan, kaya ito ang ginagawa ng napakarami. Sunod-sunuran sa agos ng tubig. Walang paninindigan.
tama ang nakikita, kay mali, tuloy lang po. Ito po'y tunay na kaaway din ng katapatan. Praise God. Kamusta ka kapatid, kaibigan? Mapapaniwalaan at mapagkakatiwalaan ba ang iyong sinasabi? Kapatid, kung ang Diyos na ating Ama ay tapat, bilang mga anak niya, hallelujah, nais niya tayong maging tapat din. Hindi natin ito magagawa sa ating sariling kakayahan at kapangyarihan. Ang tamang gawin, kung nais natin maging matapat, hilingin natin lagi sa Diyos na loobin niya na palitan ang ating puso na puspos ng katapatan at alisin dito ang namumuong kasinungalingan. Purihin ng Diyos. Alalahanin natin, napakabuti niya. Mahal na mahal niya tayo. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay na makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.